So, sa video na 'to medyo hindi ako happy or medyo nakakalungkot 'tong video na 'to. So, sa gustong manood, please pakinggan niyo na lang ako or kung ayaw niyo akong makita or mapanood, pakinggan niyo na lang ako at least. So, ganito kasi 'yun, today is November 4. Dito sa KSA is still November 4, but sa Pinas is tapos na. And today is my birthday. Obvious naman, I'm wearing red. So, I'm 31 years old now. At ginawa ko 'tong video na 'to kasi gusto ko lang mag-share sa inyo. Dahil gumagawa na din naman ako ng mga content. So, gagawin ko na 'to. Actually, 1 year ago ko pa 'to naisip gawin. Ngayon ko lang siya ginawa totally. So, ganito 'yun. Bago ako mag-birthday last year, a year ago, naisip ko na 'tong concept na 'to. Hindi hindi kasi ako mula pagkabata, hindi ako masyadong nagse-celebrate ng birthday or nung bata ako hindi talaga nagse-celebrate ng birthday ko. Kasi yun nga, November 4 after Undas. So mostly, hindi naman kami mayaman. Obvious naman, no? Hindi kami mapera. So pag nagkakapera yung parents ko is unang nailalaan nila yun sa Undas. Like, malayo kami sa bayan, so kailangan pa masahe ko ng sementeryo para man lang at least. Kasi once a year lang mo yun. Or minsan lang maalala yung mga tamang head. Pero syempre, minsan lang din yung birthday ko. No? Hindi ako, wala akong tanim, wala akong sama ng loob, or wala na akong hinanakit sa kahit na ano pa man nakaraan sa buhay ko ng bata ko. Lahat yun is tinanggap ko at minahal ko at daladala ko yung lahat ng alaala. Pero there's a side of me ng mga panahon na yun, like yun nga, pag birthday ko. Hindi kami nagsiselebrate. Or kahit man lang, di ba, pag birthday mo, tapos magsisimba, gano'n, or makapagtira ng kandila, minsan hindi yun nagagawa. So, ayun na, kung nakakapaghanda man, like, may nalulutong masarap na ulam, then may soft drinks, gano'n. Mostly, walang nakakaalala na birthday ko sa araw na yun, kahit ako nakakalimutan ko. Kasi nga, sa kadalasan na lang, parang normal na lang na araw sa akin yung araw ng birthday ko. One time na nagluto yung nanay ko, nagkataon na masarap yung pagkain namin ng time na yun. Tapos hipag ko pa yung nakaalala ng birthday ko pala sa araw na yun, kahit ako hindi ko alam. Okay, so parang usual na sa akin yun. At naranasan ko nang mag-celebrate ng birthday nung nakapagtrabaho na ako. It's either mga kasama ko sa trabaho yung nag-prepared para sa akin, nagre-regalo sila, bumibili ng pagkain, etc. Or either yung mga employer ko sa Pilipinas before. Or kahit dito, last year, is employer ko, may mga gimmick naman sila para sa akin. Pero now, kasi wala sila umalis, so parang walang ganap. So, maybe nakalimutan din nila. At yun nga, kasi may event sila, family gathering. So, parang wala din. So, ako lang dito. At ito nga, last year ko ba ito naisip gawin? Sabi ko, na-curious ako. Sabi ko, what if walang makakaalala or walang makikita yung mga taong kakilala mo na birthday mo pala sa araw na yun? Kasi di ba sa mga social media platforms natin, nakalagay doon eh, naka-indicate doon. So, mostly makikita nila, di ba batiin ka nila. Parang naisip ko, bakit kaya ganito dito sa social media? Like, babatiin ka lang ng mga tao kasi nakikita nila. What if kaya kapag hindi nila alam, may babati pa kaya sa'yo? Alam mo yun, kasi matagal na rin ako na hindi ko kasama yung mga usually kaibigan ko. Matagal na akong wala sa industriya na maraming katrabaho. So, naisip ko, maalala pa rin kaya, may makakaalala pa rin kaya sa araw ng birthday ko kahit na ang tagal-tagal na nun. Like, wala na akong nakakasama na maraming tao. So, ayun na nga, naisip kong gawin yun. Sabi ko, ipa-private ko na yung birthday ko sa social media accounts ko. Para walang makakita, wala nang makaalam. At alam mo yung parang gusto ko lang matry. Yung wala silang nakikita na kahit na ano at ayoko mag-post. Pero last year kasi, hindi siya nag-work. Kasi nakapag-post ako. Nakapag-post ako late, din maraming bumate. So parang useless siya. So ngayon ginawa ko talaga to. Late na. Para at least tapos na yung araw ng birthday ko. Pag in-upload ko to. So naghintay ako. Means naghintay ako. So hindi siya nag-work last year. At dahil may naisa din akong kaibigan dati na, ayun, naalala niya, nag-post siya. So nag-comment doon yung iba. So nalaminag ng iba. So ngayon, wala talaga. Kasi private ko na yung birthday ko sa social media at hindi ako nag-post.
At ngayon, 10:42 PM na at mamaya mga 12 bago mag-5, November 5 ko 'to i-upload. So, wala nang wala na talagang babati pa sa araw na yun. So, ayun na nga, iniisip ko kung sino yung mga babati na hindi ko usually nakakasama. Tingnan ko lang, curious lang ako. Gusto ko lang malaman kasi alam niyo, ako may time sa akin sa buhay ko na sobrang ano ko sobrang people pleaser akong tao. Isa ako sa mga ganong tao. Dati yun. Sobrang effort ko para sa mga taong kakilala ko. Batiin sila, i-greet sila, maglaan ng oras para sa mga special na araw sa buhay nila. Kahit simple greetings lang. Pero yung way na sincere ako. Pero this time, parang, ayun nga, gusto ko lang ma-curious mismo or gusto ko lang ma-experience sa sarili ko kung ano ba yung paramdam na batiin ka ng mga taong hindi mo na madalas kasama. Pero naalala pa rin nila na birthday mo sa araw na yun. Ako kasi, may mga kaibigan ako na matagal ko nang hindi nakakasama. Naalala ko pa rin sila sa araw ng birthday nila. Pero alam mo yung sa tagal na nang hindi kayo nag-uusap, sa tagal nang hindi mo nakakasama, parang nahihiya na ako mag-approach na, ayun, batiin sila or ano. Pero deep inside with me, naalala ko yung araw ng birthday nila. At nagpe-pray na lang ako para sa kanila. So, ganun na lang yung ginagawa ko. So, ako ngayon, gusto ko siyang ma-experience na kung sino or kung paano yung araw ng birthday na wala kahit na isa yung magkaka-idea na birthday mo sa araw na yun. Tapos, kung may babati ba sa'yo. Like before, nung kabataan ko, na walang nakakaalam, pero may mga taong nakakaalala na birthday ko pala sa araw na yun. Na kahit minsan ako nakalimutan ko na birthday ko. So, ganun yung pakiramdam ko. Actually, kagabi, bago sumapit yung 12 noon, 12 AM, kasi natulog ako ng mga 10. Hindi ako nakatulog at inatake ako ng anxiety. So, iyak ako ng iyak until 2 AM. Hindi ko alam, feel ko lang yung sadness. Ayokong umiyak dito at ayokong maging emotional. Pero nakakalungkot siya ako. Inatake ako ng anxiety ko. Thank God may kausap ako ng mga oras na yun. So, okay lang, nakaraos naman, naging okay din naman. Gano'n naman kasi dito sa trabaho natin, kailangan natin atakihin man tayo ng kung anong sakit natin. Later on, kailangan natin bumangon at magpatuloy sa pagtatrabaho. So, ganun yung ginawa ko. Pag-isip ko, nakatulog ako habang umiiyak. Usually, ganun lang naman yung nangyayari sa akin. And then, bakon, gising trabaho. So, ayun na nga, nakaset na yung mind ko sa kung pwedeng mangyari, kung pwedeng maging resulta nitong ginawa ko. And ito na nga yun. May result na nangyari. May ilan na nakaalala. Mostly, yan, yung family. At may ilang mga kaibigan at dating katrabaho na nag-reach out. May isa dito sa TikTok na nag-comment or nag-message, nag-rates. Hindi ko siya kilala actually, pero nakapalo siya sa akin at nagbumate. Sobrang natouch ako. At ayun lang naman. So, yun, ganun pala yung feeling. So now I know. At ayun, succeed tayo sa araw na to na alam natin na yun na nga, walang babati sa'yo pag wala silang nakikitang anything na naka-post about sa'yo, kung ano yung sinicelebrate mo sa araw na yun, lalo na sa araw ng birthday mo. Magko-comment lang sila kapag nakita nila. So, sa mga nakaalala, maraming salamat at God bless everyone and keep safe everyone. So yun lang. Thank you for watching. Bye. Peace out.